Limang prutas na dapat inihahanda mo sa bagong taon. At papaano mo nga ba gagamitin ang mga ito? Pag-uusapan din natin pinakamalas na prutas na dapat alam mo ang paggamit o ang paglalagay dahil kung hindi, grabeng kamalasan ang maidudulot nito sa iyo nang hindi mo nalalaman. At pag-uusapan na rin natin ang comment po ni Ma'am. Siya po ay nagtatanong sa kanyang lucky color. Ito po ay sisilipin ko na sa kanyang chart. Sa dulo ng ating video, pag-uusapan natin yung reading ni Ma'am. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Sa lahat po ng gustong mag-send ng kanilang super thanks, yan po ay welcome at thank you in advance po. At meron po tayong mga products dito sa baba po ng ating video. Makikita niyo po yan mga madam, mga sir. Mga lucky charms po yan na makakatulong sa inyo para sa 2026. Pwede nyo pong i-click yan kung nais ninyo na umorder. At lahat po ng lucky charms na nandiyan dyan, malaki ang maitutulong niyan sa 2026 para sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sa lahat po na sumusuporta. Thank you po. Swerteng prutas na dapat inilalagay kapag tayo ay sumasalubong sa bagong taon. Kapag hindi po ninyo mabubuo yung 12 o 13 fruits, itong limang to ang ilagay mo sa tahanan mo. Okay? At para naman po doon sa kaya nilang kumpletuhin or higit pa nga yung 12 o 13 fruits, pwede ninyong ihalo yung mga prutas na gusto ninyo dito sa limang to. Okay? Pwede nyo po ihalo yan. At lahat ng prutas po ay swerte. Iwasan nyo lang po yung matitinik at yung mapapait na prutas. Kasi pinaniniwalaan po yun na nagdudulot ng inauspicious energies. Okay? So, una-una po, grapes. Ang grapes po ay pinaniniwalaan na nagdudulot ng prosperity at abundance. Saan mo dapat ilagay ang grapes? Ilagay mo sa southeast area. Ilagay mo sa isang lalagyan at doon mo ilagay. Okay? Para po ma-activate mo yung southeast area gamit yung grapes na nabili mo. Sunod, apples. Ang apples po ay ilagay mo rin sa isang lalagyan at ilagay mo naman yan sa center ng living room mo. Okay, doon mo ilagay. Kailangan po may designated na area ang mga prutas na nabanggit, lalo na kung hindi mo ito makukumpleto. Para ma-activate nito ang auspicious energies sa loob ng tahanan ninyo o sa area ng tahanan ninyo. Sunod po ang pangatlo, orange po. Pwede ang kiat-kiat, pwede ang kumquat, kung anumang uri ng oranges na meron ka, yan ay ilalagay mo sa dining table ninyo. Okay? At pomelo po. Ang pomelo ay pinaniniwalaan na nagdudulot ng swerte sa negosyo at hindi lang yon. Ang pomelo ay kayang magpanatili ng enerhiya ng 2026 Year of the Fire Horse. Kaya swerte ang prutas na yan. Saan ilalagay ang pomelo? Sa kitchen po. Okay? So ilagay din sa isang lalagyan, ilagay sa kusina. Sunod, longgan po. Ang longgan ay pinaniniwalaan din o tinaguriang dragon's eye at pinaniniwalaan na nagdudulot din ng swerte. Pwede itong ilagay, isama sa oranges na nakalagay sa dining table ninyo. Okay? So yung limang prutas na yan ang ilagay mo kaysa po maglagay ka ng bubot na prutas na mapait para lang mabuo mo yung 12 o 13 fruits. Okay? So kung hindi mo mabubuo, piliin mo ang limang ito. Okay? Lagay mo sa tahanan ninyo. Huwag ka nang maglagay ng bubot. Kasi mapait po yun at umaakit yun ng inauspicious energies. Malas po yun at hindi maganda ang maidudulot nun sa inyo. Okay? Ang lahat ng prutas ay swerte. Okay? Pwedeng ilagay mo ang lahat ng nais mo. Piliin mo lang yung matatamis at iwasan yung matitinik. Sunod,
pinya. Okay? Sa mga nais maglagay ng pinya, pwede pong ilagay ang pinya malapit po sa entrance ng tahanan ninyo. Okay? Sa pagsalubong po ng bagong taon. Tanggalin nyo na yung tinik-tinik ng dahon ng pinya. Tanggalin nyo yun. Okay? Pwede pong tanggalin yun. At ilagay yun sa entryway, malapit sa entryway ng tahanan ninyo. Ngayon po, paano yung nakalagay sa mangkok? Okay? Kung yung mga prutas na inilagay ninyo, yung 5, inilagay ninyo sa iba't ibang direksyon sa tahanan ninyo, pwede kang maglagay dyan ng oranges. Okay? Orange ang ilagay mo sa mangkok, maglagay ka ng 9 na peraso. Okay? Pwede rin ang 8 kung nais mo. Pero ang pinakamaganda kasi, completeness, 9. Lagay mo sa mangkok, lagay mo sa dining table mo, or kung saan mo nais ilagay. Para meron ka pa rin nakalagay sa mangkok. Okay? Ngayon, paano ninyo magagamit yung good luck energies ng prutas na yan? Yung mga prutas na inilagay ninyo, kakainin po yan, mga madam. Palilipasan lamang ninyo ang January 1 o yung New Year, kakainin po yung mga prutas na yan. Okay? Hindi po yan itatapon. Yan ay kakainin natin. Kaya nga po, hindi tayo po pwedeng gumamit ng bubot dahil mapait yun. Hindi yun magdudulot ng swerte sa inyo. Baka doon pa magmula yung mga kamalasan ninyo sa buhay. Imbis na pumasok, ma-attract yung good luck energies, dahil sa inilagay ninyong mapapait at bubot na prutas, maikukumpara po yun sa mga proyekto o mga opportunities na hindi natuloy. Okay? At napalitan nyo ng inauspicious energies. Kaya wag po kayong maglalagay noon, mga madam, mga sir. Okay? Kung kayo naman ay mayroong plastic na prutas, itabi nyo po muna sa pagsalubong ng bagong taon. Okay? Kasi may mga gumagamit talaga ng high quality na mga fake fruits panglagay nila sa dining table nila. Pwede naman po yun. Pero itatabi po muna yun kapag tayo ay sumasalubong sa New Year. Palitan muna natin yon ng prutas na totoo na pwede natin kainin. At pag natapos na ang New Year, pwede na maibalik kung meron kayong mga ganon na pangdisenyo sa dining table ninyo. Sunod na gagawin, okay? Maglagay ka sa pintuan mo, sa gilid po ng sibuyas. Na talian mo, okay? Maghanap ka ng sibuyas na 3 peraso lang po ng sibuyas na maliliit na pwede mong talian ng red ribbon. Okay? Talian mo po yung 3 peraso na maliliit na sibuyas, ilagay mo malapit sa pintuan mo. Ganun din po yung bawang. Okay? Pwede pagsamahin silang dalawa, pagtabihin silang dalawa, ilagay malapit sa front door ninyo. Sa gilid po, malapit sa front door ninyo. Pinaniniwalaan niya na nagdudulot ng swerte. Okay? At ritual yan na ginagawa kapag sumasalubong sa bagong taon dahil yung dalawang yan ay nangangahulugan ng continuous money counting. Bukod sa naibibigay niyan na protective energies para sa lahat ng pumapasok sa tahanan ninyo. Bakit nga ba tinaguri ang swerte, ang bawang at ang sibuyas? Po sa paniniwala, ang bawang at sibuyas, kaya ito tinaguri ang swerte dahil kahit hindi mo ito diligan, ito ay nakalagay lamang sa lagayan. Kusa itong tumutubo kahit wala siya sa lupa, wala siya sa tubig. Nakalagay lang siya sa lalagyan mo, kusa po siyang tumutubo. Okay? Kaya ito ay tinaguri ang swerte. Hindi niya kailangan ng tubig para mag-sprout siya. Hindi niya kailangan ng lupa para mag-sprout. Hindi kagaya ng ibang mga bagay na kinakailangan pa ng tubig o lupa para lang tumubo. So, ang sibuyas po at bawang ay merong kakaibang katangian. At ito ay pinaniniwalaan na nagdudulot ng swerte. Bukod pa po sa noon pa man ginagamit na ito bilang pang-akit ng swerte at pamproteksyon po.
Noon pa man ginagamit na ang dalawang yan para sa protective energies nito at wealth at abundance na naitudulot din nito. Okay? Yan ang ilagay malapit po sa pintuan ninyo at red na ribbon ang itali ninyo dyan. Okay? Sunod, malas na prutas. Pakaingatan mo ang paglalagay ng prutas na ito kung ito ay paborito mo. Okay? Ito po ay ang peras. Ang peras po ay isa sa mga prutas na karaniwan talagang inilalagay at isinasama yan sa 12 fruits. At ang peras po ay po pwedeng mga hulugan yan ng business success kapag sinamahan mo ng orange. Nagiging taykeatley po yan kapag may kasamang oranges. Okay? Ngunit po, kung ang peras ninyo na inilagay ninyo dyan sa table ninyo ay nag-iisa lang, nag-iisa, pwedeng mga hulugan yan ng separation. Okay? Kaya't palagi kapag naglalagay ng peras, dalawa ito magkapares. Okay? Ngayon, kung naglalagay ka ng peras sa 12 fruits mo, dalawahin mo yung peras na yan. Okay? Kasi kapag isa lang yan, malas po ang kahulugan yan at maaaring magdulot yan ng inauspicious energies sa inyo. Maging po sa mga tao na may sakit at bibisitahin ninyo, nais ninyong dalhan ng prutas, huwag nyong dadalhan ng peras. Malas po ang kahulugan yan kapag yan ay dinala ninyo sa tao na may sakit. Ngayon, kung ikaw naman ay merong painting, merong images ng pera sa tahanan ninyo at yan ay nakadecoration pa sa living room ninyo, ito ang dapat mong tingnan. Tingnan mo ang peras na nandyan sa tahanan mo kung may kasama ba siya. At hindi dapat ito hiwa. Okay? Kasi po merong mga paintings, images na ang prutas po ay nakahiwa. Meron pong ganon, makikita ninyo na ang prutas merong buo, merong nakahiwa. Sa ibang prutas po pwede yun. Pero dito sa peras, malas yan kapag yan ay hiwa at yan ay nag-iisa. Okay? Magdudulot yun or mangangahulugan yun ng separation. Kapag yan ay hiwa, ibig sabihin yan, isa ay mawawala or mababalo. Okay? So, hindi siya pwedeng hiwa na i-display mo. Okay? Titingnan ninyo, baka mamaya may painting ka dyan, images ng disenyo ng mugs or disenyo ng kortina ninyo. Tingnan nyo po. Dapat ang peras, kung peras ang design yan, magkasama dalawa. Okay? Groups mas maganda. At dapat hindi hiwa. Malas po yun. At yung mga may sakit na bibisitahin ninyo, huwag niyong dalhan ng peras, malas yun. Lalala ang sakit niya at magdudulot yun ng hindi maganda sa kanya. Okay? Iniiwasan po ng iba na gamitin ang peras ng nag-iisa. Kailangan pares. Swerte yan kung sasamahan mo ng orange. Taykeatley ang tawag dyan at swerte sa negosyo yan. Bakit yan? Ang good luck energies. Kinakailangan lang alam mo ang paggamit ng bawat prutas na meron ka or mahilig ka or may disenyo ka dyan sa inyo. Kasi po pwedeng dyan magmula yung kamalasan. Ang iba po, hindi nila masabi kung saan nagmumula yung kamalasan nila kasi dahan-dahan na ang kanilang pagkilos at ang lahat ng disenyo sa bahay nila ay pinakita na nila, pinasukat na rin yung tahanan nila, ngunit minamalas pa rin. Yung pala isang disenyo lang ang dahilan. Peras na isang piraso at ang kapares ay hiwa. Doon nagmula yung grabing kamalasan nila na pati po ang hanap buhay nila naapektuhan. Kaya kung minsan hindi ito napapansin, kasi ang iisipin mo, prutas lang naman yan. Pero prutas po na may downside yan. Okay? So, ibig sabihin, merong inauspicious meaning. So, dapat pakatingnan ninyong maigi para hindi kayo malasin. Sunod. At para naman po sa comment ni ma'am, siya po ay
nag-comment na kung ano yung lucky colors na para sa kanya. Si ma'am po ay nag-send ng 2,800 yen na super thanks nung nakaraan. Maraming salamat po ma'am sa pagsisend mo ng super thanks. At yung comment mo din po nung nakaraan na kung ano yung lucky colors mo sa 2026, yun ay lucky colors in general po ng lahat ng rat sign. Okay po? So, lahat ng rat sign, yun ang lucky colors ninyo. Dito sa video natin ngayon, pag-usapan natin, ano ang lucky colors mo, base sa chart mo, at ano yung kulay na dapat mong iwasan or iles. Dahil po pwedeng dito magmula ang kamalasan sa buhay. Or yung mga, ah, dito sa kulay na to, pwedeng makaakit ng challenges na magdudulot ng kamalasan sa iyo. So, unang-una po muna, lucky colors. Okay? Ang lucky colors mo po, base sa chart mo, ay yellow, gray or gold, red po, at ang blue. Okay? Yung azure blue, isa yon sa pinakamaswerteng kulay mo, o yung sky blue po. Isa yon sa pinakamaswerteng kulay mo na uri ng blue. Okay? Yung mga kulay na yan, mga madam, pwede mong suotin yan ngayong 2026 na nabanggit. Okay? Yung mga nabanggit ko po. Pwede mong incorporate to ngayong 2026. Okay? Dahil po yung red colors na lucky colors mo din, sobra-sobra na po sa 2026, huwag mo muna po na suotin din kasi sobra-sobra naman din. Okay? Pero kung may mga events kayo na kinakailangan nyo magsuot ng red, pwede naman po. Pwede mo suotin yan. Kung sa events ninyo, red talaga yung susuotin, pwede naman po. Pero kung wala naman, huwag mo muna suotin kasi malakas po ang fire energies ng 2026. Okay? At yung kulay po na dapat iles mo, dahil ito yung nagdudulot ng overthinking, stress, pwedeng makaakit ng challenges kapag suot-suot mo to. Ito po ay ang dark green. Okay? Ang green na po pwede sa'yo, o kontian mo, light green po. Okay? Kontian mo lang, light green, palaging light green po. Kasi yung light green, yun ang good sa'yo, pero konting-konti lang. Or pwedeng i-less mo na lang. Lalo na po kapag dumating yung panahon na merong sobra-sobra ang good sa chart ng taon, i-less mo muna yung kulay na to, yung green. Kasi po pwedeng sa taon na merong mataas na wood elements, pwedeng dyan magmula or dyan magsimula yung iba't ibang challenges mo sa buhay. So may mga nagtatanong din, nagpapareading na, ang sabi nila, ma-share ko lang po ma'am ha, hindi naman daw sila minalas nung sunuot nila yung kulay na yon. Ang sagot ko po sa kanila ganito, pwedeng yung taon na yan na sinuot mo yung kulay na yan, missing yung kulay na yan. Kaya hindi ka minalas. Or yung kulay na yan sa chart ng taon na yan ay konti lang. Kaya hindi ka talaga minalas. Ngunit, kapag natapat ka sa taon na strong yung elements na yan, diyan, susunod-sunurin ka ng grabing kamalasan. Okay? So, kaya po, nililes ito. At ibinabase rin sa pakiramdam. Kapag sinuot mo yung kulay na yan at bigla ka na lang naging malungkutin, naging mapag-alala ka tuloy, samantalang relax ka lang, tanggalin mo siya kaagad. Palitan mo ng auspicious colors mo. Kagaya po, silver, gold, gray, blue, yellow, at yung pagsusuot po ng jewelries na silver or gold, ma-enhance ka ng jewelries na yan o yung accessories na yan. Ma-enhance ka, ganun din po yung mga lucky charm bracelet na gawa sa citrine, pwede rin yung tiger's eye, lahat po yan makaka-enhance sa'yo. Lalong-lalo na ngayong 2026. Okay? So, yung kulay na dapat mong iles, ma'am, ay dark green po. Okay? Dark green, iles mo siya. At yung mga lucky colors mo, ulitin ko lang, yellow, gray or gold, red po, at ganun din po yung blue.
azure blue or sky blue. Swerte po para sa'yo. Ma'am, maidadagdag ko lang po. Ang year of the rat po sa 2026 ay clash ng Tai Sui at may 3 killings sa north. North ang area mo. Ah, ingatan mo po yung area ng north na hindi siya dapat ma-disturb. Huwag ka pong umupo sa north area, ma'am, kasi nandoon ang 3 killings. Okay? Huwag kang umupo doon. Huwag ka rin humarap sa south 2. Kasi po, clash po ang Tai Sui ng rat. Okay? At sa north area, pwedeng maglagay dyan ng metal objects, metal decoration, blue na curtains, pwede dyan. Sa south po, maglagay ka po ng kung ito po ay pinapayagan sa tradisyon ninyo or sa paniniwala ninyo na kung pwede ba kayong maglagay ng Tai Sui, maglagay ka po ng Tai Sui plaque or magdala ka. Ngayon po kung sa tradisyon ninyo hindi ito pwede, ang gawin mo na lang po, huwag kang humarap sa South 2. Huwag mong i-disturb ang South 2. Huwag ka rin umupo sa North area. Okay po? Huwag kang magstay sa North area at iwasan mo na ma-disturb yung North. Maglagay ka na lang doon ng cortina na kulay blue. Mga metal decorations, ilagay mo na lang po doon. Siguro naman po pwede yan. Para po, kasi may mga tradisyon po na hindi po pwedeng maglagay ng mga lucky charms. Okay? So may mga ganun po. Nire-respeto natin yan mga madam, no? Pwedeng ganun na lang ang gawin para po hindi ka maapektuhan. Kasi po, ang 3 killings, hindi biro ang naidudulot nito. Bigla itong tumatama nang hindi mo inaasahan. Meron akong mga nakilala at mga taong nakita din na panahon ng 3 killings nila, binalaan ko sila na 3 killings na ninyo. Or ibig sabihin, yung taon ng 3 killings ay nasa taon ninyo. So, ibig sabihin, tatamaan sila. Hindi nila pinansin. Okay? Bago natapos ang taon, bigla na lang may nangyari sa kanila. Okay po? So, wag lang silang i-disturb. Okay na yan. Huwag mo lang i-disturb yung north kung hindi ka pwedeng maglagay ng cure doon. Cortina na blue. At sa 2026 po, suot ka ng blue. Yung mga, kung po pwede, yung mga Lucky Charm bracelet, kung po pwede sa inyo, aquamarine po. Kung hindi naman, kasuotan po, azure blue or sky blue na kulay ng damit. Yan ang suotin mo. Siguro naman, ay mga kulay ng damit, pwede naman yan sa iba't ibang tradisyon. Yan ang suotin mo para ma-enhance ka at maprotektahan ka. Pwede rin po ang silver, white, pwede po. Lahat po ng kulay na nabanggit ko na swerte sa'yo. Pwede rin yung mga katumbas nun. Pwedeng yun ang suotin mo. Iwasan mo lang po talaga or LS mo yung kulay green. Kung yung nakaraan ay nabanggit ko sa'yo na ang lucky colors ng 2026 ay red, yellow, at saka green. Okay po? Hindi ko po nasilip yung chart mo nun. Okay? Yun ay binase ko sa swerteng kulay ng 2026 at yung in general na kulay ng rat. Okay? So, ngayon na nakita ko yung chart mo, iwasan mo yung green. Okay po? So, maraming salamat po, ma'am, sa pagsisend mo po ng super thanks. At sa lahat po ng nanonood, maraming salamat po sa inyo, mga madam, mga sir. Doon po sa nag-comment na pwede ba na mag-pray muna sila bago gumawa ng ritual sa New Year? Yes po, ma'am. Mag-pray muna kayo or kung ano man yung tradisyon ninyo na ginagawa tuwing sumasalubong kayo ng New Year, unahin niyo po yun. Kasi po, ang astrology po ay hindi relihiyon. Ito ay pag-aaral. Okay po? So, unahin niyo po yun. Lagi ninyong unahin yung faith ninyo, yung ano man ang relihiyon ninyo, unahin niyo po bago kayo gumawa ng iba't ibang uri ng ritual. Maraming salamat po sa panonood.